mas nadagdagan at mas dumarami pa ang mga nagbabalik loob at sumusukong mga rebelde sa pamahalaan. Si Kyra Gaspe magbabalita. Nagresulta ng pagtaas sa bilang ng mga sumusuko at nagbabalik loob ng mga dating rebelde sa pamahalaan ang pagkakalantad sa mga tusong galawan ng mga rebelding grupo sa publiko matapos ang naging pagbaliktad ni Jed Tamano at Jonila Castro sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Matatanda ang kamakailan sa isinagawang press conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay nagrecant o binawi ng dalawang environmental activists na sina Jed Tamano at Jonila Castro ang kanilang salaysay at voluntaryong pagsuko sa ilalim ng batas at kamay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bagay na ikinagulat ng haning ng kasundaluhan at mga ahensya ng gobyerno dahil sa ginagawang propaganda na makakaliwa upang lantarang sirain ang pamahalaan sa kabila ng sinserong hangaring mabigyan sila ng maayos at payapang buhay. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News North Central Luzon kay Northern Luzon Command o NOLCOM spokesperson Major Al Anthony Pueblas, hindi anya apektado ang patuloy na pagsuko ng mga dating rebelde sa gobyerno dahil sa pagbaliktad ni Jed Tamano at Jonila Castro. In fact, yung ating mga former rebel ngayon, ma'am, is dumarami. No, dahil nga doon sa sinseridad na ipinakita ng ating gobyerno sa pamamagitan na rin po ng epektibong pag-implementar nitong Executive Order 70 na kung saan nakasaad din dyan yung ating Enhanced Comprehensive Local Integration Program. At ang naging problema lang po talaga nitong nangyari ng pagbaliktad nitong dalawa is yung kanilang desisyon na kung saan we believe na this is influenced by some politicians. Alam natin kung sino-sino ito who are now holding key positions dito sa Congress, no? Ikinagulat din ng haning ng kasundaluhan na matapos ang nangyaring pagbaliktad at paninira sa pamahalaan ay nasa kamay na ng grupong karapatan, alyansa na umano'y nagsusulong sa karapatang pantao ang mga bumaliktad na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Para sa kaalaman ng lahat, itong dalawang aktivista na nag-surrender na biglang bumaliktad, ibinito sa ating pamahalaan yung sisi, nasa kamay na po ito sila ng karapatan. No? Ito yung mga organisasyon na human rights advocates daw. Kaya nga sabi natin na bakit sa panahon ng mga merong mga totoo na mga violations ng karapatang pantao, itong grupong karapatan is wala, hindi natin nakikinig, hindi natin nakikita kung saan meron talagang mga biktima ng mga karapatang pantao na nababiolate dito sa ating lugar. Kaugnay nito, patuloy naman ang ginagawang proseso ng AFP para sa pagsasampa ng kasong perjury sa dalawa. Dahil sa pagbaliktad ni Tamano at Castro, mas napatunayan anya ang ginagawang pagsisinungaling, panlilinlang at panluloko ng makakaliwang grupo at ang layunin nitong siraan ang pamahalaan. Tinawag namang drama ni Major Pueblas ang nangyaring pagbaliktad ng dalawang kabataang aktivista. Short statement ito, pumirma sila, sulat kamay pa nga yung ginawa nila, but later on, at the end of the day, bigla silang bumaliktad. So doon natin mawiwayin talaga na talagang ang tawag ito, this is a drama, no? Drama ng kabila. So sana nga po masaya po tayo kasi yung ating mga kababayan is alam kung ano talaga yung nangyayari. Even kung ano itong mga organizations that are backing up with these two individuals na talagang gusto nilang sirain yung ating pamahalaan. Samantala, wala naman umanong mababago sa proseso at pagtrato para sa mga sumusukong rebelde na nais magbalik loob sa pamahalaan, ngunit mas magiging mapagbantay ang haning ng kasundaluhan ukol dito. Panawagan ni Major Pueblas sa publiko na magkaisa, maging mapagmatsyag at bantayang maigi ang mga kabataan na isa sa target ng makakaliwang grupo sa maling ideolohiya at walang kabuluhang armadong pakikibaka sa kabundukan. Binigyang diin naman ni Major Pueblas na kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga makakaliwang grupo laban sa pamahalaan. Sa kabilang banda, patuloy naman ang programang Project University ng kasundaluhan sa mga paaralan upang imulat ang mga estudyante sa ginagawang panluloko, panlilinlang at panrecruit ng makakaliwang grupo sa sektor ng kabataan, gayon din sa usaping pangkapayapaan at kaunlaran ng bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, ito si Kyra Gaspe, SMNI News North Central Luzon.